Hi guys, good morning. Ronald Borinis here. Decided to do a vlog nung ginagawa kong bus. It's a gaming bus. Binili ko to last month. Decided to convert it into a gaming bus. As you can see, napinturahan na siya. I'll be showing pictures or video clips nung hindi pa siya napinturahan, nung before pa namin siya bilihin. I'll be showing you the inside of the bus. I'll be doing the renovations inside. So natanggal ko na lahat ng upuan and lahat ng laman. And here's the inside of the bus. And pasensya na sa kalat. And here's the inside of the bus. So far, ang nagawa ko pa lang, yan, dati nang may plywood, mukhang half-inch plywood yung nandyan. Pininturahan ko lang ng primer and sealer. And then, the plan is to put like maybe 5 TV. Plan to put a small arcade sa dulo. And then bench on this side. Or maybe the other way around. Dito yung bench. Doon ang mga TV. And then I'm planning to put like PS5s, Xbox, and Nintendo Switch. This is for like birthday parties ng mga bata or for any events. I'm planning to put karaoke too para marentahan ng mga gustong mag-karaoke. This is the inside. I'll be showing clips of the bus. Nung before namin binili, meron yung this was, nung binili ko to, yung may-ari, plinano niyang i-convert into a camper. So dati may kama dun sa likod. And then may parang sofa, may dining table. Tinanggal ko yung lahat. And the big thing about this bus, I want to use this whole year round. So it needs to be insulated properly. So, dito, ang gagawin ko today is bumili ako ng insulation. Lalagyan ko to ng rigid foam insulation. Half-inch lang kasi medyo yung height ko is limited. Like I only have like 6 foot height clearance. So, I want to preserve yung height. So, magdadagdag ako ng half-inch rigid foam and then another half-inch or 3/4 inch na plywood. And then, I'm not decided yet kung anong finish floor ang gagamitin ko, finish floor material I mean, but I'm thinking it would be rubber or vinyl flooring. Give you a tour of the outside. A graffiti artist went here to do the outside of the bus. You can see I have gaming characters. I have Ryu. I forgot the name of this one. Angry Bird character. Sonic the Hedgehog. Luigi. And sa likod, hindi nyo makita, may mga gaming controllers dyan. Xbox, PS5. The name of the business is Gaming Cruiser. And here's the other side of the bus. There's this Minecraft, Pac-Man, Halo character, Mario, and some Among Us characters over there. Minecraft characters. And follow along sa channel, and then I will update you sa mga magiging renovations dito. And one more thing, medyo may problema to sa makina or sa transmission. I think someone will be coming here today to drain the diesel. It's been sitting on the yard when binili namin to. So I'm thinking the problem I'm having right now is hirap siyang mag-accelerate. So I'm thinking it's because of an old diesel fuel. So someone will be coming today to drain the diesel fuel. Hopefully, yun ang problema. Pag hindi, then maybe it will be the clutch or the brake. So, and one more thing, sa bus, ang mga old school bus, meron silang heater sa likod. Yun, yung kulay itim doon sa likod. Pupunta ako doon. Usually, sa mga nagko-convert ng school bus, tinatanggal nila to. Yung mga nagko-convert ng school bus, hindi for gaming business. Ito, it's for gaming business. So, I'm thinking that will stay. Yung iba, pinuputol nila yung linyang yan. So, that one will stay. Pwede pa siguro magamit yan. Right. The bench will be here. Ilalim ko na lang yan sa bench. And then, maglalagay pa ako ng ibang heater. Dito, decided to use diesel heater kasi mas mura and mas mabilis siya magpainit. So the walls, i-insulate ko rin yan. I'll be putting framing here, and then I'm planning to spray foamed it. And then the ceiling, same thing. No, I was planning to remove this part here, pero anong nakita ko, insulated na yung ceiling.
Pero I'm planning to put extra insulation here. Maybe just on top of this metal panel. This is the front of the bus. And wala pa akong gaanong plano here. Pero papagandahin ko rin yan. Papalitan ko ng upuan. And yeah, and yung flooring din dyan, hindi ko pa rin alam kung anong gagawin ko. Pero papagandahin ko rin yan. And AC. So para magamit ko sa summer, I'm planning to put an RV AC or an air conditioning unit sa ceiling. Isa lang. Hopefully kayanin na. So the TVs will be here. Yan, nasimulan ko na yung paglalagay ng insulation na yan yung 1/2 inch rigid board na ginuglo ko, and then ini-screw ko rin sa floor. Na-install ko na yung flooring, yung rigid foam insulation for the flooring. There you go. And next step would be to yung plywood na. I'll be going to Home Depot again today. I'll be buying yung 3/4 OSB, maybe tongue and groove plywood for this one. Then I'll come back later this afternoon to put to install the plywood. There you go. Nakabili na ako ng plywood. Ready ko nang putulin, and then lalagay ko na sa ibabaw nitong insulation foam board. There we go. And there we go. Na-install ko na yung 5 OSB board. Isang panel na lang here, and sobrang hirap i-install. Kung anong daling i-install nung foam board, ganong hirap namang i-install na itong OSB tongue and groove na 3/4 thick na plywood. So yeah. So today ang ginawa ko and ginagawa ko ngayon is nagsisil ako ng windows, kasi once ilagay ko na yung mga walls here and sa kabila, forever nang nakasara yung mga bintana na yan. So minake sure ko lang na in the future walang tutulong tubig dito. So nag-spray ako ng leak seal. Yeah, yan yung leak seal by Rust-Oleum. Rubber sealant siya. So and then nilagyan ko rin ng konting silicone sealant, itong acrylic latex Sculpt Plus. Yeah, sa ilalim nilagyan ko niyan. And then next na gagawin ko is I'll try to move one of this this shelf. Yeah, i-move ko yung isa dito. So para merong isang straight na shelf hanggang dun sa dulo. And then after that, magwa-walling na ako. Yan, andun na yung mga lumber ko na 2x4s. And yeah, I'll update you guys. And yan, natapos ko na yung framing for the side walls and the rear wall. So after nyan, mag-electrical na ako. Dun ang electrical panel ko will be on that corner over there, and then I'll have one diesel heater here, and maybe in the future another one here pag hindi kinaya ng isa. And then magdagdag ako ng isang electrical heater here. Dalawang electrical heater, isa dito and isa dito. And then after that, may gagawa ng may nakuha ako sa Facebook, nagagawa ng upholster nung bench dito. So hopefully, and then papagandahin niya rin daw yung harap, yung floor ng harap. And hopefully matapos ko tong bus conversion into a gaming truck business.
Yan, and yung dalawang electrical wires na pinasok ko. Dito manggagaling yung electrical panel, yung mga circuit breakers nandyan sa ilalim ng TV. Diyan may cabinet dyan, maglalagay ako ng cabinet, and electrical panel will go there and then go up to here. Nilagyan ko nitong wire protector. Siya. Yan. Yung loom cover para sa wire. Yan lang kasi yung dalawang wire na nasa loob nitong bakal na to. And although i-insulate ko naman yan, marami kasing matalas na ano dun sa loob, so I planned, well, nilagyan ko na nito pati dito sa kabila para every time nagagalaw dun sa taas hindi masusugatan yung mga wire. Yan lang yung dalawang wire na nasa loob ng mga bakal eh. So itong mga to, nasa ilalim naman ng bench yung wires na yan, so hindi ko nalalagyan ng protective loom yan. So there we go. And then more wire. Itong dalawang wires na to para sa diesel heater, yung isa bala ko maglagay ng charging station sa likod ng upuan, and yung mga LED lights. So sakto naman yan para sa 15 amps. Sobra pa yung sa charging station, and sa yung isang diesel, yung dalawang diesel heater is like wala pang 4 amps ang magagamit niyan. So pwede na rin yan, dalawang wires for the diesel heaters. Yan, nagbutas ako sa bubong. Ang next kong gagawin is fish ako ng wire from here papunta dun sa gilid ng bus doon, and then down sa loob ng wall, and then papunta sa electrical panel para sa roof AC, air conditioning na nasa roof. Wala pa yung aircon ko, so maliit na butas muna, pero I'm pretty sure na 14.25 by 14.25 ang square na kailangan natin dyan para dun sa RV AC. And yeah, yun na lang iniintay ko para ma-close, para makapag-insulate na ako. Mamaya papakita ko rin sa inyo kung paano mag-insulate, or kung hindi kung paano. Pag nakapag-insulate na ako, ipapakita ko rin sa inyo yan. Yan, and yeah, and para sa AC, kailangan natin ng 12-2 wire kasi medyo mataas ang wattage, hindi pwede yung 14-2 wires natin, kaya kailangan ng 12-2 wires. Yan, yellow, ang haba 32 feet lang ang tinitinda sa tindahan. So may mga sobrang wires, pero konti lang din naman, magagamit pa rin natin siguro in the future. So yeah, I'll show it to you when I'm done fishing the wire mamaya. Gagamitan ko nga pala nitong fish tape, fishing wire ang tawag ko dito, pero nakasulat dyan is LED lighted and fish tape. Meron na ako nito pero walang LED light, hindi ko makita sa bahay kanina, kaya bumili ko. Buti na may naka-sale sa Princess Auto, $14 lang, dati siyang $30. May ilaw na daw pero ayaw na umilaw, pero okay lang, hindi ko naman kailangan ng ilaw na yan, so bonus na lang yan. Tinry ko kaninang i-fish lang yung mismong wire dyan, ayaw kasi may foam nga sa loob. So try natin tong fishing wire kung mapapalusot ko hanggang doon. Okay, I'll let you know. And success. Ito yung wire, tapos umano sa bubong, lumabas dito, yan, kita nyo. After nyan, itatali ko sa dulo dyan sa may ilaw na yan itong wire na to, and then hihilahin ko pabalik, and tingnan natin kung madali lang siyang gawin. Yan, natali ko na siya sa yellow wire ng electrical tape lang. Hihilahin ko siya papunta dito. Yan, subukan natin kung gagalaw yung, yan, kita nyo gumagalaw yung wire, and dahan-dahanin kong hilahin dito para wag sanang maputol yung connection doon sa dulo. Yan, nahugot ko na yung wire, dito na siya papunta doon,
And yan yung natirang wire. Medyo maiksi lang din pala. Sakto lang din siguro yung wires na yung wire na nabili ko. And ngayon, papatakbuhin ko na siya sa likod ng mga studs. Papunta doon sa likod ng bus. Then puputulin ko. Or baka tsaka ako naputulin. Pag nandiyan na yung electrical panel. Yan, tinanggal ko yung takip uli nung, yan, yung ito. Yung kulay white na to, tinanggal ko from here para maipasok ko yung wire sa loob dito, sa likod ng kahoy. Yan, sa baba, and then itatakbo siya pa ganun. And then, ibabalik ko na ngayon yung takip, yung kulay puti dito, yung bakal. And then, pag nabalik ko, ready na ako mag-insulate. Ipapakita ko sa inyo mamaya yung gagamitin kong pang-insulate yung spray. And yeah, once ma-insulate ko yung wire na yan, forever na siya dyan. Siguro hanggang mabulok na tong bus na to. Hindi na siya alis dyan kasi may sprayan siya ng foam. Mag-expand yung foam and matatago na yung wire. Yeah. Yan nga pala yung wire para sa aircon. Ito yung dulo ng... Yan nga pala yung gagamitin kong insulation. Insulation by Sika. It's called Sika Boom 121 Pro. Spray insulation siya. Kailangan nitong gun na to. Mahal din to. Mas mahal pa to kaysa sa isang... this is like $30. This is $40. And then, syempre, kailangan ng respirator, gloves. And yeah, sisimulan ko na to. Sana matapos ko na within 1 hour. Yung salamin lang muna unahin ko. Pag hindi nagkasya yung spray ko, meron akong 6 na lata. So, sana magkasya sa lahat ng salamin. Pag nagkasya lahat sa salamin, yung ilalim, bali ganito na lang gagamitin kong insulation. Medyo mahal yung insulation na yun eh. So, okay. I'll start. Yan guys, na tapos na ako mag-spray. 6 cans yan. And parang kulang. So, medyo baka dagdagan ko na lang ng pink insulation siguro. And then, yeah, or baka bibili pa ako ng extra. I'm not sure. And hindi ko na hyperlapse kasi 16% na lang pala tong phone ko. So, yeah, sa susunod na lang ulit. I'm done for the day. Hi everyone. I'm back. Yeah, kahapon nag-insulate ako and ngayon tuyo na. Tapos today, naglinis lang ako kasi may darating magko-coat nung gagawa ng bench. And today, yeah, naglinis lang ako ng floor. Ayan, yung mga tools ko nilagay ko lahat sa gitna. Yan yung mga gamit kong tools na ang kalat-kalat na kahapon. So, inayos ko ngayon. Nagwalis ako. And then today, I'm not working too long today kasi may iba pa akong gagawin sa bahay. Ang gagawin ko lang ngayon, I'll try to put more insulation, yung pink foam na yon. And then bumili rin ako ng moisture barrier, yung plastic na ilalagay on top of the insulation. Kung lahat sana ganito lang, kung lahat sana spray insulation lang, I don't have to put the moisture barrier. Pero since may pink foam ako, maglalagay ako ng moisture barrier dyan para hindi pumasok yung moist dito sa loob ng bus. And then yeah, for today I think yun lang yung gagawin ko. I'll update you mamaya once malagay ko na yung mga insulation and yung moisture barrier. Ayan, ito yung stapler na gagamitin ko, Stanley. Desaksak siya. Nalimutan ko, wala akong saksakan dito sa bus. And yeah, buti na lang meron akong truck. Yung truck na nabili this year, merong what do you call this, built-in generator. Yan, pwede kang magsaksak dyan sa likod ng truck. And yan yung gagamitin ko kasi kailangan ko yung stapler para i-staple yung moisture barrier. Ito nga pala yung moisture barrier na plastic na gagamitin ko para dun sa wall. After ilagay yung pink insulation, moisture barrier naman. Yan, Stanley. Matagal na rin sa akin to, almost like more than 6 years na yata sa akin tong Stanley na to. Parang bago pa rin siya. Yan. Yan, malapit na matapos yung insulation.
And I'm done for the day. Hanggang dyan na lang muna. Dito nalagyan ko na rin ng moisture barrier. Yan, itong part na lang na to. Konti na lang yan. Baka bukas try kong tapusin yan. Yan, tapos na yung insulation. May mga sobra pang insulation na nahingi ko lang yan sa Facebook. Pero gagamitin ko pa rin yan sa ilalim ng mga TV siguro. Tsaka dito sa bench para dagdag insulation pa rin. Pero yeah, ang susunod kong gagawin is tatry kong sukatin kung saan iahang yung mga TV. Kasi ang mali ko, dapat naglagay muna ako ng mga studs pa ulit, pamakuan pa ulit para sa TV mount. Pero sana sumakto dun sa pangalawang stud yung TV mount. Pag hindi, I think magbubutas ako sa mga plastic, and then dun ako maglalagay ng studs. But then yeah, dinala ko yung isang TV tsaka yung TV mount, susukatin ko, and then titingnan ko kung saan ko iahang yung 5 TV. Yeah, there you go. Yan guys, yan yung TV na ilalagay ko dito. 50-inch TV yan. Tapos nilagay ko yung wall mount. Tapos sinukat ko, and malaking trabaho kasi nilagay ko na yung plastic. Dapat pala sinukat ko muna to bago ko, para malaman ko kung saan ko imamount yung TV. So ngayon, ang plan B ko is magbubutas ako dito. Pag ganyan, maglalagay ako ng kahoy sa loob, 2. Bali 10 kahoy yung ilalagay ko para sa mga TV. Yeah, malaking trabaho, pero so after kong butasan, titapan ko na lang siguro ng red tape na yan para masil ulit. That's the only solution I can think of right now. Malaking trabaho pero kakayanin. Eto, yan, ganyan yung ginawa ko. Pinunit ko yung plastic dito, kinater ko, tinanggal ko yung insulation, and then lalagyan ko ng stud dito tsaka stud dito para dyan kakapit yung mounting bracket. Yan, naka 2 set na ako. Yung unang TV, pangalawang TV, ito yung pangatlo, so may 2 pang matitira after nito. Yan. Hi guys, yan, kagagaling ko lang sa Home Depot, bumili ako ng plywood. Yeah, mahal na ng mga plywood ngayon. This one like $30 each, so abutin ako ng mga $400 sa 12 pieces of plywood. And yeah, 1/4 inch lang yung binili ko. Tapos makinis na para hindi ko na kailangang pinturahan or isand. I'll try to finish one side of the bus today. Yeah. Ayan, so magsimula ako dito papunta doon. And if mabilis ako matapos, babalik ako sa Home Depot to buy another 6 pieces of plywood on the other side. There you go. Sa labas ako gagawa ngayon since maghahati ako ng plywood. Yan, medyo mahaba yung mga pako ko na mga tira-tira ko lang dati. 2 inches yung pako na, yung screw na yan. So, ginamit ko siya sa first 3 studs. Okay naman, pero doon sa ilalim, masyadong mahaba, tumatama na sa bakal ng bus. Tapos, parang nahihila niya lang yung plywood palabas. So, I need to go back to Home Depot. Home Depot yung pinakamalapit na hardware eh. So, bili ako ng 1.5 inch na screw siguro para magtuloy-tuloy. Kaya minsan mauubos talaga yung oras mo sa pagbalik lang para lang humanap ng materyales. So,
There you go. Tapos na ang one side ng plywood ng paneling. Bali naka 1, 2, 3, 4, 5. Naka 5 plywoods ako. So makakatipid pa ako. Tapos may mga tira pang madami na gagamit ko dito. Siguro mga makakasampung plywood lang ako, hopefully. And I'm done for the day. Next time I'll finish this side here. Saan siya nasa kalat. Yeah, yung insulation na yan, magagamit ko pa yan. Ilalagay ko dito sa ilalim ng, it's either sa bench or sa ilalim ng TV para dagdag insulation pa. Makalat tignan pero pagpasensyaan nyo na yan. Go. Hi everyone, yan, tapos na yung almost tapos na yung plywood installation ko, yung wall installation. Konti na lang, meron na lang konti dito na hindi ko pa natatakpan. Pero yan na lang natitira sa kailangan kong i-plywood. And then next step ko will be to do the TV station or the TV, what do you call this? TV shelves. Yan, ito yung isa part yan nung magiging TV shelf. Yan. Itong isa mapupunta doon, tapos yung isa sa kabilang dulo. Tapos maglalagay ako ng isang black wooden shelf on top of it. Yun yung magiging patungan ng TV. Well, actually hindi naman talaga nakapatong yung TV, naka-mount siya, pero yun yung lagayan ng mga gaming consoles. Tapos yung isa, itong isang to pupunta dito. Yan yung magiging electrical, parang electrical box ko. Sa loob is yung dalawang sub panel na may mga circuit breakers. Yan. Yeah, ito ang unang gagawin ko. Bali, ang plan is to do, like, maglalagay muna ako ng pamakuan. Maybe, bumili ako ng lumber today, 2x4s. I-screw ko dito sa wall na to para may kapitan tong mga cabinets. And then, yung mga binili kong floating TV shelf, doon ko rin ikakabit sa mga studs na yon. And yeah, samahan nyo ako sa renovation ko for today. Yan, na-install ko na yung first two studs na pagkakapitan nung likod ng mga floating TV shelves and nung wall cabinet na yan. Actually, it's not a wall cabinet now. It's a base cabinet now. Pero designed yan for wall. Pero since limited yung height ko, pwede na yan dyan. Yan yung magiging electrical box ko. Tapos maganda yan, nalalak, so hindi ma-access ng mga customers. Yan yung isa sa dulo, yung isa sa kabilang dulo. Yan. Yan, buti na lang may mga leftover plywood ako from the floor. Gagamitin ko yan yan yung magiging backing ng mga sub panels ko.
Yan, na-install ko, na-assemble ko na yung first wall cabinet. And the plan is, yan, kita nyo yung electrical panels ko. Dalawang sub panels yan na magiging tag 30 amps yan. So, ang plano ko is maglalagay muna ako ng kahoy sa likod, like a plywood thing, and then i-screw ko yung panel dun sa kahoy, and then yeah, we'll go from there. Good morning everyone, I'm back here sa bus. Try kong hindi ko ito try, electrical ako ngayon. Bumili ako ng dalawang power inlet. Ito, yan, binili ko sa Amazon. Dalawa yung binili ko kasi dalawa yung sub panel, dalawang generator. So kailangan ko ng dalawang 30 amp na power inlet. Ilalagay ko yan sa gilid ng bus. Diyan. Yan, may dalawang butas na ako diyan. Pero lalakayan ko pa yan. Bumili ako ng ng hole saw na kailangan ko ng 2 and 7/8 inches na hole saw. Yan. Tapos ibubutas ko yan, ilalagay ko to. Tapos yung wire, bumili din ako ng wire. Yan. 10 gauge wire na may, kailangan ko lang ng tatlong wires, yung red yung black, yung white, and then yung ground. Yung red hindi ko nagagamitin, wala akong makitang 10-3 na wire 10-4 yung nabili kong wire. So yan, this one is rated for underground, wala akong makitang hindi pang underground, so yun na rin lang yung binili kong wire, which is a lot better. Medyo mas matigas siya, mas mahirap siguro i-maneuver sa loob, but I'll try to make it work. And siguro may sobra din akong wires dyan kasi I only need like couple of feet na wire para sa power inlet, pero pwede na yan. Medyo mahal, like $10 per meter yung wire na yan. There you go guys, nakabutas na ako ng isang layer. Kailangan ko pang bumalik sa Princess Auto dun sa hardware para bumili nitong arbor na to. Yung nabili kong hole saw walang kasamang arbor. Mahal din yung arbor na yan, parang almost $20 tong arbor. Trinay kong gamitin yung ibang arbor na yung luma kong arbor. Ito yan, yan yung hole saw kit ko, may kasamang dalawang arbor yan. Ito yung, asan yung isa? Ito yung isang arbor na hindi gumana dito sa hole saw na to. Tapos trinay kong gamitin yung luma kong hole saw. Ito, nahirapan siyang butasin yung bakal, yung gilid ng bakal. Pero yan, nung nabili ko yung hole saw, wala pang isang minuto nabutas ko tong gilid ng bus. May isa pang bakal sa loob yan, may isa pang layer ng bakal sa loob, bubutasin ko rin. And may dalawang layer pa dito. So update ko kayo mamaya. There we go. Unfortunately, pagbutas ko ng isang layer dito, yung outside layer, may natamaan akong structural metal framing sa loob. So plan B, I'll make another one here. Ayan, nagbutas na ako, pero hindi ko alam kung ba't ang taas ng isang butas ko, pero I think that will work. Medyo mas mataas lang siya dito sa unang outlet. So ayan, bubutasin ko to. Hopefully wala nang framing dyan sa loob. Kinapa ko naman dito, mukhang wala siyang framings dyan. So yeah, update later. And there you go guys, nabutas ko na yung pangalawang butas na kailangan ko. So ito, hindi natin kailangan to. So ito, tsaka ito lang. Then sorry about the ingay. So itong butas na nasa gitna, tatapang ko na lang siguro ng something like that na reflector. And then ngayon, lalagay natin to dito. But before that, I will lagay ko muna yung wire, yung 10-3 wire dito na pupunta dun sa sub panel natin sa loob. And then same thing with the other one here.
Yan guys, na nakabit ko na yung wire sa power inlet. Ilalagay ko na siya dyan sa butas, i-screw ko na siya. Yung una nagawa ko na yan kanina, bali pangalawa na tong pinapakita ko sa inyo ngayon. And lalagyan ko rin ng konting caulk sealant, caulk silicone for windows and door frames, pero sabi naman interior and exteriors and good for 40 years para hindi papasok yung tubig dun sa loob. Although may rubber gasket na siya dito, dagdag pa konting tulong lang sa pagsisil. Yan, nalagay ko na yung dalawang power inlet. Yan yung isa, ito yung pangalawa. Itong butas na to, tatakpan na lang natin yan. Explain ko lang kung para saan itong mga power inlets na to. Yeah, so this is a gaming bus, diba? So for you to have power sa mga TV, sa gaming console, you have to have power or kuryente. And yung kuryente ng gaming bus manggagaling sa generator. It's either sa generator or sa shore power. Shore power meaning sa building. Yeah, pag nirentahan tong bus na to dito lang sa lugar na to, nakasaksak siya, or pag hindi siya ginagamit, lagi siyang nakasaksak doon sa shore power sa building na yun. Pag nirentahan sa bahay ng customer, it will utilize the power from the generator. Usually yung generator ilalagay ko lang dun sa ilalim. And kaya dalawa yung ginawa ko para medyo maliit lang yung generator na bubuhatin na kung sino mang magbubuhat. It's either ako or kung may ma-hire ako magdadrive nito or mag-ooperate ng bus, kaya nilang buhatin yung dalawang 30 amp na generator. Actually, it's a 4,000 watt generator na magpa-power sa mga TV. Yan, tsaka dalawa rin yung sub panel as I explained before sa mga previous videos. Yan, dalawang 100 watts, dalawang 100 amps yan, pero 30 amps lang ang gagawin ko dyan kasi 30 amps lang ang generator and ang shore power. Yan. Hi everyone, I'm back here sa gaming bus, and today my plan is to drain the diesel fuel ng bus. Sa previous videos ko, sabi ko may pupunta dito to drain the diesel fuel, pero hindi dumating, so I'll try to do it myself. I'll try to drain it from the bottom nung tank. Yan, inisprayan ko na siya nung high performance penetrant para kasi medyo makalawang na yung plug. So hopefully hindi ko masira yan. Pag masyadong matigas yan, I'll go with plan B. I'll try to buy like a siphon pump. Andun na ako sa hardware kanina, trinay ko maghanap, wala sila nung de-battery, meron sila nung manual siphon pump. Pag hindi ko mabuksan tong drain na to, I'll go with plan B, but for now I'll try to open that plug and then sasaluhin ko nun. And then bumili rin pala ako ng mga jerry cans, ng mga fuel containers sa Facebook. Marami akong binili, parang 8 piraso yata yung binili kong mga maliliit at malalaking jerry cans. Isasalin ko dyan. And then bumili rin ako nitong funnel, mura lang, $2 lang yan dun sa sa Princess Auto. So yeah, I'll start with it. Yan guys, kailangan ko pang bumili nung hexagon or your Allen key na yan. Kala ko square driver lang siya, hindi pala kailangan ng hexagon, yung Allen hex na 3/8 inch ang sukat. 3 beses akong bumalik sa Princess Auto or dun sa auto parts para lang maghanap ng 3/8 na yan. Yan, nakabili ako. 2 beses akong nagsole, and sana itong ikatatlo tama na yung sukat ko. Ayan, and hopefully umikot siya ng madalian lang. Sana hindi ko masira yung drain plug. Ayan, nalagay ko ito sa ilalim just in case tumulo na. Mukhang madali naman siya umiikot. Ayan.
Ito yung lalagyan ko ng fuel, itong plastic na to, kasi wala akong makitang ibang magkasya sa ilalim. Yan guys, naka-drain na ako ng isang jug ng diesel. Sayang di ko napakita sa inyo yung nung binuksan ko yung drain plug, hindi agad siya nag-drain. May sobra ng namuong sludge or makapal na dumi dun sa loob. Hindi kailangan ko pang tusukin ng daliri ko para magsimulang tumulo ulit. Ayan, nung tinusok ko yung sludge, parang may putik na lumabas. Tapos ayan, naka-drain na ako ng isang, hindi ko alam kung isang galon ba yung na-drain ko na yan. Isasalin ko sa jerry can, tapos i-drain ko ulit. Ayan, makita nyo ang dumi nung diesel fuel. Yan, natapos ko nang i-drain yung fuel, yung diesel fuel. Almost like 70-80 liters yung na-drain kong diesel fuel. So I'm not sure yet kung saan ko itatapon yan, pero next in line ko yung fuel filter. Although natanggal ko na yung fuel filter dun sa kabila, tapos pagtaas ng fuel filter, mag-engine oil naman ako, magde-drain ako ng engine oil. Yan. Hi everyone, I'm back here sa Gaming Bus. So today, ngayon natin malalaman kung yung old or yung lumang diesel engine fuel nga ang problema ng bus. Yesterday I was able to drain the diesel fuel tank. Tinanggal ko rin yung diesel fuel filter. And today I bought 25 liters of diesel fuel. Ilalagay ko yan, and then after that I'll go back to the gas station. Bibili uli ako ng 25 liters pa ng diesel. I'll put it here para siguradong may laman yung diesel tank, and then I'll try to run the bus. Hopefully diesel engine ang problema. Pag hindi diesel fuel. Pag hindi gumana to, pag hirap pa rin mag-accelerate after natin palitan ng diesel fuel, second diagnosis is clutch. We have to take the transition down, replace the clutch, which is more expensive, more tedious. So where I'm still hoping na diesel fuel nga ang problema. So yeah, follow along. Mamaya I'll try to start and run the bus and see if replacing the old diesel fuel will do the trick. So yeah, I'll be right back.
Yan guys, nalagay ko na yung gasolina doon sa tangke. Right now, ang gagawin naman natin is to change the fuel filter. Ito yung nabili ko kahapon. Yan, meron siyang O-ring na kasama. And bago natin to ilagay, pupunuin muna natin siya ng fuel, ng diesel, para hindi na natin kailangan mag-i-prime yung hindi na natin kailangan i-prime yung line. Ito. Yan, natanggalan natin yung lumang O-ring. Ilalagay natin yung bagong O-ring ngayon. Yan yung bagong O-ring. Yan. Bago natin ilagay itong bagong fuel filter, lagyan muna natin siya ng punuin natin ng fuel para hindi na natin kailangan mag-prime ng fuel lines. Yan, puno na siya ng fuel. Yan, lalagay na natin ang bagong fuel filter. Hand tighten lang natin. Then kunin natin ang ating filter wrench. Sikipan lang natin ng konti. Yan guys, nalagay ko na yung bagong fuel filter. Ang next natin is maglalagay naman ako ng bagong engine oil. Yan. Kahapon na-drain ko na yung lumang engine oil. Yan, itim na. Tapos maghapon siyang magdamag siyang nagde-drain. So itatapon ko ngayon yan. And then after ko mapalitan yung engine oil, that's it. I-start ko na yung kotse. And then I'll see if it will run smoother and better as compared dati. Sasalin ko na itong engine oil dito sa embudo. Well, hindi naman siya embudo, but meron siyang measuring scale here. Tapos siya na rin yung magbubuhos dun sa loob ng engine. So dalawang ganito ilalagay natin. Yung engine tumatanggap ng 10.6 liters. This is a 5 liter. Dalawang ganyan, tsaka isang ganito ang ilalagay ko. And munti ko nang malimutan, wala pa pala yung engine oil filter. So maglagay muna tayo ng engine oil filter. There you go. Ito yung engine oil filter natin. Usually binabasa tong rubber na yan. Well, babasain ko rin naman ngayon para, well, hindi babasain, lalagyan ng engine oil to
para hindi siya umikot pag iniikot natin yung filter. Kuha lang tayo dito sa bagong engine oil, lagay lang natin dyan, or pwede na rin siguro natin lagyan ng konti itong filter ng engine oil para hindi na rin mahirapan yung makina mag pump ng engine oil. Oops, see, tumapon. That's okay. Lagyan natin ng engine oil. There we go. Yan, para madulas na siya pag umiikot. Yan, lagyan na natin tong engine oil. Engine oil filter. Yan, dumulas kasi natapon yung engine oil na nilalagay ko kanina. Huwag naman sanang mahulog. Yan, muntik na mahulog. Ang hirap niyang ilagay. Yan, buti naman, kumapit na. Ang dulas kasi natapon yung oil kanina. Yan, gamitan na natin ng wrench ngayon para sumikip ng konti. And there we go. Oil filter done. Now it's time to put the new oil, the engine oil. Hindi siya gaano maano, parang black na rin or brown. Mamaya pag natapos na natin ubusin yung 10 liters, check natin yung dipstick kung okay na yung level, and then pag okay yung level irarun ko na yung sasakyan, and then after nating irun ng mga 3 to 5 minutes maglalagay ulit tayo ng additional maybe 0.6 or 0.7 engine oil. Yan. Start na natin yung engine. And unfortunately guys, ganun pa rin siya tumakbo. Napabilis ko siya isang beses sa third gear, but then yung pagbalik ko ayaw pa rin. Medyo hirap pumasok sa mga gears, or papasok man sa gears parang biglang mag-i-stall, biglang parang mamamatayan. And then yeah, I'm thinking the next solution would be to change the clutch, which is a big work. Medyo expensive, pero we have to do it para umayos yung takbo.
I'll try to do it myself. If hindi, pag hindi ko kinaya, I'll have to call a mechanic. Yeah, so follow along and see kung saan makakarating tong gaming bus na to. So, update lang. Yung sa mga previous videos ko, ang sabi ko na may problem tong bus sa pag-accelerate every time na dinadrive ko. Parang every time na magsa-second gear ako to third gear, parang nangangatal, parang mag-i-stall, keeps on bugging yung, hindi ko alam kung yung engine or yung transmission, yung nangangatal. Tapos, ang first diagnosis ko was yung sa mga previous videos, pinakita ko sa inyo, nag-drain ako ng diesel fuel. Kala ko panis na yung diesel fuel. So, nagpalit ako ng diesel fuel. And then, nag-change oil din ako. And then, drive ko. After that, hirap pa rin mag-accelerate yung bus. So, yung next diagnosis ko was yung transmission. Plinano kong ibaba kasi kala ko clutch. So, sabi ko, ako yung gagawa ng transmission. I'll try to do it myself. Pero before ko ibaba yung transmission, nagpa-diagnose muna ako sa isang mechanic. Naghanap ako sa Facebook. Tapos may nakuha nga akong mechanic, and truck mechanic pa siya. So, alam niya talaga yung mga malalaking sasakyan. And, yun. Nung drive niya, pinaandar niya yung sasakyan. Parang walang nangyari. Parang walang sira yung sasakyan. So, ang diagnosis niya, ang mali lang daw is yung driving habits ko. So ngayon papakita ko sa inyo kung ano yung tinuro niya sa akin. And yan, background lang pala, sa Pilipinas parang more than 15 years ako nag-drive ng manual din naman. So akala ko marunong talaga ako mag-drive ng manual, pero iba yata talaga pag malaki yung pag-truck or pag diesel engine. Yeah, so sa mga mekaniko dyan or sa mga truck driver, comment lang kayo kung ganito ba lahat ng diesel engine, or ang mga trucks ganito bang iba ba talaga siyang i-drive sa mga maliliit na sasakyan. So ito, pakita ko sa inyo yung tinuro sa akin nung truck mechanic na hire ko. Sabi niya nga, hindi pala mechanic ang kailangan ko eh. Driving instructor lang pala. So dati, the way I do my driving, pag apak ng clutch, first gear ako, and then I can release it quickly, or kahit mabagal okay lang. Hindi pa rin nahihirapan yung bus dati. Tapos pag second gear ko, ang lagi kong ginagawa, tinitimpla ko yung clutch and then konting gas, timpla ng clutch, kaya nahihirapan yung transmission daw. Sabi niya, pag apak ko ng clutch, second gear daw ako, and then i-release ko ng mabilis yung clutch. Huwag ko daw titimplahin yung clutch kasi yun daw yung nagkukos ng pangangatal ng transmission. Sabi niya, pag apak ng second gear, i-release agad ng ganyan, and then timplahan na lang ng gas, or yung gas daw ang magpapabagal or magpapabilis ng sasakyan, hindi daw yung clutch. Sabi niya, kaya nahihirapan yung transmission ko dahil panay daw ako ng timpla ng clutch ko. Sabi niya, pag apak ng clutch, second gear, and then release. Ganun daw. Kaya yun, masaya ako na hindi ko na kailangan ibaba pala yung transmission, and I will continue with my renovations dito sa loob ng truck. Yan, so ang next plan ko is ipagpapatuloy ko yung shelves, yung electrical. Yan, medyo maulan dito sa lugar namin ngayon, pero I'll try to do some work kung may matatapos. And then update na lang.